nasagot ni Diane ang tawag ni Kendra. Nag-aalala na talaga siya sa pinsan. Naisipan niyang dumaan sa ZL Lounge, baka nandun ito. Mabilis na pinarada niya ang kotse at nagmamadaling pumasok. Inilinga niya ang mata at hinanap kung nandito ang sadya. Tiningnan niya ang lalaking nasa counter. Wala nga pala si Dave ngayon. Nilapitan niya ito at tinanong kung nandito ba si Diane. Ilang araw na pong hindi pumapasok, ma'am eh. Wala rin naman pong nasabi si Sir Ezekiel kung nasaan po. Mukhang mabigat din ang dinadala ng pinsan niya ngayon. Ngayon, malinaw na sa kanya kung bakit hindi ito pumasok. Hindi man lang siya nito tinawagan. Ganun ba? Sige, salamat ha? Yun lang at umalis na siya. Bubuksan na sana niya ang pinto ng sasakyan nang mag-ring ang cellphone niya. Si Kristen. Sinagot niya ito pero napakaingay ng background ng kinaroroonan nito. Napatawag ka, girl? Nasaan ka? Pasigaw ito pero naiintindihan naman niya. Dito ako sa tapat ng bar ni Zyke. Sinigawan niya rin ang kausap. Akala nito ito lang marunong sumigaw ha? Aniya sa sarili. Sakto, puntahan mo naman ako dito sa spotlight. Wala akong kasama. Please? Malapit lang to sa kinaroroonan mo, pilit nito sa kanya. Minsan lang naman niya itong pagbigyan, kaya oo na siya. Buti na lang at natanong niya sa guard nila Zyke kung alam nito ang spotlight na sinabi ni Kristen. Ngayon lang din niya ito narinig. Hindi rin kasi siya mahilig mag-nightlife. Spotlight ang isa sa sikat na karaoke bar sa lugar na yon ayon sa guard. Hindi na rin siya nahirapang hanapin ito. 2 kanto lang yata ang pagitan nito sa bar nila Zyke. Akala niya simpleng karaoke bar lang ito. Nagulat pa siya nang mabungaran ang isang magarang karaoke bar. Napakalawak. Napansin din niyang magagara ang mga sasakyang nakaparada. Halatang bigatin ang mga customer doon. Napaisip tuloy siya kung paano nakapasok si Kristen sa loob. Tinawagan niya ito dahil nahiya naman siyang pumasok. Baka mamaya niyan ay may entrance fee at singilin siya ng mahal. Matagal bago nito sinagot ang tawag niya. Marahil maingay kaya hindi agad narinig ang tawag niya. Sa wakas ay sinagot na nito. Lalabas ako te. Saad nito noong sinabi niyang nasa parking lot siya. Napangiti siya nang lumabas ito. Naka-miniskirt ang bruha. Nagpalingalinga muna ito. Hinahanap kung saan siya nakapark. Napatingin din ito sa gawin niya at agad siya nitong nanginitian at nilapitan. Sa wakas napapayag kita, Virgin Mary. Pangaalas ka nito. Virgin Mary? Kung alam mo lang, girl, nauna ang honeymoon sa kasal. Kaso yung groom ghost lang pala. Nais niya sanang isatinig. Inakay na siya nito papasok. Wala kasing magawa eh. Tsaka kawawa ka naman, sabi mo kasi wala kang kasama. Wala ka bang booking or pwedeng mayaya? Pangaasar din na sabi niya. Wala na, nang ibang bahay na. Natatawa din nitong tugon. Saklap naman girl. So, kaya ka pala nandito kasi naghahanap ka ng bagong mamahalin mo? Nope. Dito kasi nagtatrabaho ang kapatid ko, dinala niya lang ako rito para maglibang. Alam mo na. Yeah, right. Suicidal kasi si Kristen. Lahat yata ng lalaking nakarelasyon, nito, minahal niya ng todo. Hindi rin nagtitira ng para sa sarili. Ubos biyaya para sa iba, ni buto man lang walang natitira. Pero, I like the idea, masasarap at mayayaman pa naman mga customer nila, Kuya Rito, sabi niya. Lumalabas na naman ang pagkapilya nito. Nawala ang atensyon niya sa kaibigan. Namangha siya lalo nang tuluyan na silang nakapasok. Hanggang 3 palapag ito, pero napakalawak naman. Sa pinakataas daw ang opisina ng may-ari at sa second floor naman ay mga VIP room. Ang ganda. Pati ang stage maganda rin. May malaking screen din doon. Napakayaman siguro ng may-ari nito. Sinalubong sila ng isang gwapong lalaki. Nakangiti ito, pero parang may iba. Nagulat na lang siya nang magsalita ito. Welcome to Spotlight, dear. I'm Jana sa gabi. Jano sa umaga. Natawa siya sa sinabi nito. He's gay. Napangiti tuloy siya. Sayang naman ang kagwapuhan nito. Kristen and I are siblings. Dugtong pa nito. Napao siya sa sinabi nito. Nakakaaliw naman magsalita ang baklita na, To! Nice to meet you, Jana. Di ko alam na may maganda at gwapo palang kapatid si Kristen. Kendra here, pagpapakilala niya. Pero natawa ito at binigyan niya ng flying kiss. Yuck, sorry dear. Pompiang, baka magkalampagan lang tayo sa kama. Maarte at natatawang sabi nito na ikinatawa nilang tatlo.
Kadiri ka naman kuya, di naman talaga papatol sa'yo si Kendra. Nakangusong sambit ni Kristen at naupo sa isang table. Maya-maya ay may lumapit na staff kay Jana. May binulong ito na ikinagalit nito. Bakit ngayon pa? Alam nyo namang darating si boss ngayon at marami siyang bisita. Saan tayo hahanap ng papalit sa kanya? Huh? Gawan nyo ng paraan yan. Galit na sabi nito. Nagkatinginan lang sila ng kaibigan. Binalingan sila nito. Maiwan ko muna kayo, dear. Maaga pa para ma-stress ang beauty ko. OMG! Stress, layuan mo ako! Hiyaw nito. Bakit? Anong problema, kuya? Si Kristen. Yung isang acoustic singer namin kasi hindi makakarating. May emergency daw. Nako, siya pa naman ang unang magpe-perform ngayon. Sambit nito. Napatingin siya kay Kristen nang sumilay ang kakaibang ngiti rito. Mukhang naiisip na niya ang naiisip ng bruhitang ito. Wait, kuya. Mukhang madali lang yung problema mo. Anitong hindi tinatanggal ang tingin sa kanya kaya pinanlakihan niya ito ng mga mata. May kakilala ka? Tawagan mo na, dali. Yes, and no need to call her, kuya. Kinindatan siya nito at lumapit sa kanya. Oh no, Kristen. Sigaw niya sa isip na kakunot noo naman ang kapatid nito. Mukhang hindi maintindihan. Pero nang tumabi na si Kristen at inakbayan siya, doon na nito nahulaan kung sino ang tinutukoy nito. It's because she's here. Ang kuya ni Kristen ang nagsabi at napatitig sa kanya. No, Kristen. Hindi na niya natuloy iyon nang hilahin siya ng kapatid nito papuntang gilid ng stage. It's a yes. Do you play piano or guitar? Pagkuway tanong nito. Wala na siyang nagawa kundi pagbigyan ang mga ito. Babayaran naman daw siya ayon dito, pero hindi naman iyon ang habol niya. Ngayon niya lang napansin na humina ang napakalakas na tugtog. Marahil naghahanda ito para sa susunod na event. Both. Matipid niyang sagot. May tinawag itong babae at may sinabi rito. Inakay siya nito papasok ng isang kwarto. Nagulat siya nang makita ang naggagandahang instrumento at halatang alagang-alaga. Wow! Ang ganda naman dito! Namamangha niyang sabi. Nilapitan niya lahat isa-isa at ang pinakahuli ay ang gitara. Kinuha niya ito at naupo sa stool chair na katabi. Napalingon siya sa kasama nang magsalita ito. Soundproof naman dito kaya mag-rehearse ka muna habang may inaayos kami sa labas. May kalahating oras pa naman tayo bago magsimula. Nakangiting sabi nito. Tumango siya rito. Thank you. Matamis nang nginitian niya ito. O siya, iwan muna kita, Good luck! Sabay talikod nito at narinig niya ang pagsara ng pinto. Wala pang isang minuto ay bumukas ang pinto habang nagtutuno siya ng gitara kaya napatigil siya. Pumasok si Kristen at may dalang kopita. Winagayway nito ang isang kanang kamay. Saka lang niya napansing dala mismo nito ang alak. You want this, I know. Anitong nakangiti. Iya, pampalakas ng loob. Ayon niya. Pinainom siya nito at naupo sa couch na nasa gilid. Yun naman talaga ang balak niya, ang sumimsim ng alak para tibayan ang loob. Hindi kasi siya sanay nang nagpe-perform sa maraming tao. Naalala pa niya nung nakaraang taon, kumanta rin siya sa Christmas party nila. Si Kristen din ang nagsuggest na tumikim muna siya ng alak para daw lumakas ang loob niya. Nakikinig lang ang kasama habang siya ay nag-e-ensayo. Panaka-naka naman ang tagay sa kanya. Tinataon na kapag humihinto siya. Sa kabilang banda, tinungga ni Kent ang alak na dala-dala sa balkoni ng kondo ni Ezekiel habang diretsyong nakatanaw lang sa mga nagtataasang building. Hindi pa rin mawala ang imahe ng babaeng gumugulo sa puso't isipan niya. Sunod-sunod ang lagok niya sa tuwing naaalala ito. Shit, parang hindi niya kayang iwasan ng dalaga. Ilang araw nang hindi sila nagkikibuan. Lagi itong seryoso. Nakangiti lang pag iba na ang kaharap. Iniiwasan na rin siya nito. Yun naman talaga ang balak niya, pero naunahan siya nito. Walang ano-ano'y biglang may lumabas sa mga labi niya. Oh, I miss you. Hindi niya napansing na isatinig niya pala. Fuck! Napatingin siya sa glass door kung may tao ba roon. Baka anong isipin nila, kasama naman niya ang nobya tapos ay may namimiss siya. Muling tinunggan niya ang alak at nilapag sa round table na nandoon. Naalala na naman niya ang mukha ng dalaga nung nakita niya sa elevator. Halatang galit ito. Saka lang niya nahulaan nang makitang iba pala ang kasama ni Zek at hindi ang pinsan nito. Kinumpronta na niya ang kaibigan.
Alam daw ni Diane ang setup nila. Mas magulo talaga si Ezekiel kaysa sa kanya. Sa tingin niya ay nadagdagan ng galit ng dalaga sa kanya lalo pa at magkaibigan sila ni Zek. Napalingon siya nang bumukas ang sliding door. O pre, nandito ka pala. Akala ko tinabihan mo si Darlene sa kwarto. Ani Axel. May problema ba? Ang lalim yata ng iniisip mo. Wala. Tanggi niya. Hulaan ko, babae, yan. Nakangisi. Nitong sabi. Hindi nga tungkol lang sa trabaho. Ulol, wag ako Blake Kent. Mukha namang hindi ka na masaya kay Darlene. Hindi na kagaya nung una mo siyang pinakilala sa amin. Ang tabang, pre. Napailing na lang siya. May lahi yatang manghuhula ang lokong to. See, tama ako. Yung nakilala ba namin sa babayan? What? Nabigla siya sa tanong nito. Sabi ni Dave, sekretary mo raw yon. So, yun nga yung tinutukoy ni Ezekiel nung nakaraan. Nang asar na sambit nito, ewan ko sa inyo. Parang type din ni Dave. Makahulugang saad ni Axel. Napaligon siya sa sinabi nito. Nakatitig ito sa kanya. Alam naman niya na gusto din ito ni Dave. Ayaw na niyang makipagtalo rito, kaya nanahimik muna siya. Napalingon sila parehas ng may narinig na yabag na papalapit. Hey, hindi pa ba tayo aalis? Si Caleb. Oo nga pala, may lakad nga pala sila pagkatapos dito. Ginising niya muna si Darlene at hinatid sa kondo bago sumunod sa mga kaibigan. Boys night out nga raw. Pag-aari iyon ng dating kaklase nila sa kolehiyo na kaibigan din nila. Silang apat lang ang pupunta dahil mas gusto ni Dave na tumambay sa Zael Lounge. Samantala, napatigil si Sebastian sa paghakbang papasok ng opisina nang marinig ang malaanghel na tinig na nagmumula sa ground floor ng kanyang bar. Dala ng curiosity niya ay muli niyang binaybay ang hagdan pababa. Natanaw niya ang babaeng tumutugtog gamit ang gitara habang kumakanta. Kung hindi siya nagkakamali, Can't Help Falling in Love ni Elvis Presley ang kinakanta nito. Nakakahalina ang boses nito, para siyang dinuduyan. Marami na siyang nakilalang singer na kagaya nito, pero ang babaeng ito, kakaiba. Nakalugay ang buhok nito, parang sadyang hinahawi ng hangin ang buhok para makita niya ang mukha nito. Simple lang ang ganda nito. Yung gandang parang hindi ka magsasawa na titigan. Saka lang niya na-realize na hindi pamilyar ang mukha nito. Mukhang bagong talent ni Jana. Wala rin itong nasabi sa kanya. Nagulat pa ang nakasalubong nang makita siya. Boss, akala ko nasa taas ka. Si Jana pala. Hindi niya pinansin ang sinabi nito bagkus ay tumitig sa babaeng pinagitnaan ng liwanag. Who is she? Tanong niya habang nakatitig dito. Kasi boss, hindi makakarating si Eliana, may emergency daw. Siya nga pala si Kendra Buenavides, katrabaho ng kapatid ko. Sorry boss, di ko na nasabi sa'yo kasi wala ng oras. Mahabang litanya nito. Kendra Buenavides. Pabulong na ulit niya sa pangalang binanggit ng assistant. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman sa mga oras na yon. Bumaba ulit siya ng hagdan para umupo sa counter ng bar niya. Nakasunod lang ang assistant niya. Kitang-kita niya ang pagkamangha ng mga nanunood. Bumalik ang tingin niya sa babaeng patuloy na umaawit. Napatingin ito sa gawin niya, hindi niya alam kung sadyang nginitian siya nito. Napalunok siya bigla at iniwas kunyari ang tingin. Hindi na ito nakatingin sa gawin niya nang ibinalik niya ang tingin dito. Isang masigabong palakpakan ang ibinigay ng mga tao. May mga sumisigaw na one more. Halatang nagustuhan ng mga ito. Ang lamig din ng boses nito nang magpasalamat. Sininyasan niya si Jana at inilapit naman nito ang tainga sa kanya. Tell her to sign the contract. Pipo? Nagulat ito sa sinabi niya. Mapili siya sa artists kaya laking gulat nito. You heard me right? Bigla tuloy siyang nainis. Sige boss, pero full-time pong nagtatrabaho yan sa isang kumpanya, boss. Kahit part-time siyang kumanta rito, basta papirmahin mo. Matigas na tugon niya at umakyat muli ng hagdan. Nakita niyang nilapitan ito ng assistant nang bumaba ng stage.